treasure. This time, gagawa po tayo ng chicharon. Experimento po tayo mga treasure. Bali bumili po ako ng taba. So muna po, ang una natin yung procedure. Tampalin po kung tawagin po itong taban to. Kailangan natin magkaroon tayo muna ng mantika, mga treasure. Kasi nagkakabusan po yung chicharon dito sa Bulacan. Ewan ko po, dito po sa amin sa Bulacan. Dito po ang factory ng mga chicharon, pero nagkakaubusan po. Siguro dahil mga bagyo. This time, hindi po tayo magbibilad mga treasure. Gagawa tayo ng diretsong gagawa ng chicharon. At kung maging maganda to, business na rin po to mga treasure. Kaya nga po, kailangan natin magkaroon ng resources kung saan tayo kukuha ng taba. Actually, ako meron na makukunan. Marami po tayong kaibigan. Bali, 1 kilo po ito, mga treasure. Ang 1 kilong taba po, mga treasure, is 100 pesos po dito sa lugar namin. Taban-taba lang po ito. Pang gisa-gisa. Yan po. Kailangan daw po ang gagamit natin mantika sa chicharon is mantika ng baboy. Hindi yung juice oil o yung comprate natin sa isda. Treasure. Mas maganda po pag ito ang gagamitin natin. Alam po, matrabaho, hiwain. Kasi pag niluto natin ng buto, sayang. Kaya natin pansahog-sahog sa mga gulay natin, sa munggo. Pagbinis ng gulay. Eh di natin masyadong tutustain ito, kukunin lang natin yung mantika. Bali naubusan po ako ng gas. Kaya super kalan muna po ang ginamit ko. Ewan ko kung kaya. Bali itong kusinang ginagamit ko po. Hindi po ito yung kusinang dati kong ginagamit. Ito po ay sa nanay ko. Kasi gabi na. Dito, tahimik eh. Doon, maingay ang aso. Napakarami kasi kami ng alaga rin sa kabila. Dito, tahimik. Ganyan lang po mga treasure. Iwaiwai natin para pag nalusaw, pwede pansahog. Naman natin kailangan pasimulaan ng maraming mantika. Kasi yung tabag po niluto po natin mga treasure, magkakaroon din po ng mantika yun. Kaya lang po mga treasure, kailangan bago nyo hiwain itong mga taban to, lagay nyo sa rep, sa freezer. Kasi pagka galing sa paligid, tinihiwaan nyo po, napakahirap po hiwain. Pero pag nasa freezer po, napakadaling hiwain po. Ang ganda po ng kapili natin mga treasure. Bali, nauwasan ko na po ito bago ako naging sa freezer mga treasure ha. Kasi nagkakabusan po ng chicharon.
Yun po, pag na perfect natin to mga treasure, pwedeng negosyo to. Actually, dito sa Bulacan po, ang pabrika ng mga masarap na chicharon. Disclaimer lang po ayun po ang pagkakaalam ko. Dahil the best po ang Santa Maria, Bulacan, paggawa ng mga chicharon. Kaya marami tayong kaibigan na magaling magawa ng chicharon. Yun, yung mga tinuro nila, gagayahin natin mga treasure. Tignan natin kung kaya natin gumawa ng sariling produkto ng chicharon. Marami pala mga treasure. Bali hindi tayo magbibilad ka mga treasure ng taba. Direktang luto po. Kasi sa yung napapasin ko, kaya siguro walang chicharon dahil lagi may bagyo. Kasi po, pagka ang chicharon binibilad ko, talagang maalsa. Totoo po yun. Pero hindi mo natin kailangan umalsa na maigi, na halos hangin na lang yung kinakain natin. Sarap po yung medyo pabubusog ka, hindi yung puro hangin. Po, tapos tayo mga treasure. Yan. Susundan natin po ang ating kalan. Po. Natin ang pospro. Po, sure. Para tayo. Ngayon, habang naghihiwa po tayo niyan, naghihiwa po niyan, i-prepare po natin itong 1 kilong balat naman po ng baboy. Bali, nabili ko lang po ito sa kayo kilala kong magbubol mga treasure. Yan, ugasan muna po natin. Treasure, kung tayo ng strainer. Bali, iwain po natin itong ating mga taba. Dahil hindi naman po ito galing sa talagang ano. Bali, gagawin natin po mga treasure. Ito lang kalalaki. Yan. Bali, ano ba ito? Bali, 1/8. Kasi iba-iba po ito. Hindi kagaya ng nabibili na talagang backpot na galing sa ibang bansa po, mga treasure na magandang taba. Ito po kasi sa kinatay lang ng baboy. Kaya ito po i-sample muna. Ayan, mga treasure. Pinakot na po siya. Natin, halolo yun. Paano itong magiging taba na ito, mga treasure, gagamitin natin sa pag-isa-gisa ng mga ulam natin. Kung ano lang natin dito is mantika. Gawin natin ang ating pag-iiwa, mga treasure. Makita nyo yung mga size, mga treasure.
Dahil ito po sample lang. Susunod, order na po tayo ng mga karton-karton. Pag naging maganda po ang ating ginawa. Pag the meantime po, pangkain muna sa bahay. Sabi nga po, kailangan practice muna bago ka magnegosyo. Kasi magandang negosyo ito mga treasure. Talagang inain po ang chicharon. Po. Iba po kasi yung size nito. Iwan natin. Kasi may mga taba-taba pang makakapat, kaya maraming mantika ang lalabas po nito mga treasure. At this time, wala akong propose ng hiwa natin. Kasi iba po ang size ng karne kasi bali nakal lang po ito sa kinatay na baboy. Mga treasure. Hindi po talaga to yung mga ginagawang pansitsaron. Kasi yung mga ginagawang pansitsaron, galing po sa ibang bansa po yun mga treasure. Lalo sa Italy. Lalo na po sa Korea. Kaya doon ang taba po sa Korea hindi kinakain. Ayaw po ng mga Koreano ng taba. Kaya yun po ang hanapin natin kung tagbay tayo sa ating ginagawa. Kaya po mga treasure, talagang matrabaho to, pag-iwa. Maghalo. Ang ganda lang dito din tayo natin kailangan magbilas sa araw. Isa pa po, yung mantika pwede nating ibenta. Lalo na po, may bakery kami. Pwede ko pong ibenta sa kapatid ko to. Panghalo po sa hopya. Yan po kasi ang mga ginagamitan ng baboy. Taba ng baboy, ang hopya. Mamaya ko na po, pakita sa inyo mga treasure kung magkikaanak ko siya. Ngayon po mainit pa. Hindi nga lang po mga treasure, kailangan nyo, meron kayong mga kawa. Kaya po talagang magsisimula kayo. Medyo malaki-laki rin po ang gastos kasi po ang kawa lang po, libo na eh. Dito po may pabrika ng mga kaldero, kawa, isolder namin. Kaya medyo mura po. At kaya marami po kaming kawa rito sa amin. Kasi dito po sa Bulacan, pag naghahanda po kasi, grabe. Hindi pwede po yung kawaling maliit lang, kailangan kawa. Lalo pag gumagawa ng mga halaya. Ako po, kailangan po talagang malaki ang ating kawa. Ano yung mga treasure, masasarap to pag galing sa freezer. Madaling hiwain kasi matigas. Pero pag sariwa po, napakunat po hiwain na ito. Kasi madulas. Actually, kahapon ko lang ito nabili, kaya hindi ko masyado frozen. Pero kung may ita kayo, itain nyo. Kaya lang nga, nga po, kailangan, huwag dito. Kasi masira po ang ating mga tiles.
ganun po, magalit. Sanang tsaga-tsaga lang po mga treasure. Kasi po kung itak, kalubong ganyan, sibak po yan. Kaya lang, pagkilap po ang gamit natin, ito po, marami naman tika, presyo. Hindi po natin magamit yung mga kalindikusan natin kasi kailangan natin pag-aralan po ang init. Pero po, sureball po, pagka ito po, nagawa natin pellet, pwede na tayo magluto sa kusot. Kasi doon po, kailangan po talaga mainit na mainit po ang mantika. But this time po, kailangan po mild lang po ang ating mantika, ang init. Bunat po mga treasure. Pero kung itak to, nasa labas tayo, nako, sapos ka agad to. Ayan, dito po tayo sa kusina. Pag maramihan na po, gagawa natin ng pesto. Po, mga treasure. So, ayun na po siya. Butasan na po natin siya. Ayan, sure, okay na. Kumain muna po natin siya. So, ito mga treasure. Ayan, papakita ko sa inyo mga treasure. Yan na po ang ating taba. Nagmamantika na po. Yung pag nagmantika na po yan, dyan natin sasalang yung taba nating hiniwa mga treasure. So, wait lang po muna. Pressure. Tingnan natin ito. Marami rin po panggat ito mga pressure. Masarap po ito kung nagawa tayo ng binagoongan. Doon mo siya halo yung taba. Sigurado po ang sarap ng ating binagoongan. Yan, pressure. Natik na po natin siya. Marinate po natin siya habang gumagawa po tayo ng mantika. Lagyan natin ng asin. Ayan, mga pressure. Palikonti kasi lang po ilalagay natin. Para lang ganun, hindi na tayo
maglagay pa ng asin. Kasi pagka pinlastic po natin yan, at sa plastic yung asin. Putas na naman po tayo ng kamay, mga traisyur. Yan, mag-mix natin siya. Habang hinihintay natin, maluto yung kampelya. Yung tampalin, mga traisyur. Para po, magtagumpay tayo mga traisyur. Maging negosyo to. Kasi po, masarap po ang ating produkto. Maraming tatangkili po dyan, mga traisyur. Ngayon po, mga traisyur, tingnan nyo ang ating mantika. Ayan po siya, mga traisyur. Oh. O ba, ang dami ng mantika. Ito po mga ito, pwede nyo pang gamitin sa panggisa. Panggisa sa ampalaya, panggisa sa munggo. Ang sarap po niyan. Pero ako po, bukas bibili akong bagoong. Ihalo ko po yan sa bagoong. Sarap po ba niya mga treasure? Ito po magiging paglaging negosyo nyo po ito, yung napakalaking pakinabang. Isipin nyo, libre na kayo sa panggisa. Libre sa mantika. Mantika nyo po napakalasa kasi galing po sa taba ng baboy. At yung chicharon, pwedeng iulam. Yan po walang dikit-dikit yan mga treasure. Kaya po, kailangan pag gumagawa kayo nito, ang tatantayin nyo po, hindi yung paghahalo. Kaya hindi nyo po haluin yan, okay lang. Yan nga lang, kaya natin hinahalo para magpantay-pantay po ang luto. Maya-maya po, pwede natin hanguin to. Kasi pag tostado na po, medyo hindi na mapapalabas pa yung mantika sa ating igigisa. Ayan po, ito na po ang ating minarinate. Ayan po mga treasure. So, yun na mga treasure. Alisin natin po. Yan, pwedeng pansahog po yan, no? Nalagyan natin dito. Isipin nyo mga treasure, di ba? May negosyo ka na, pagdag ulam pa. Ang ganda ng mantika, di po ba? Magkano po ang isang bilog na mantika po? Is 28 pesos po. Siguro mga 2 bilog po yan. O di kulang 60 pesos po yun. Di, may 40 pesos po yan sa nyo. May mantika ka pa po. So ngayon mga treasure, dahil mainit na siya, tatambog na natin ang ating mga taba. Po mga treasure, bali 1 oras kalahati po natin siyang prito mga treasure. But this time po mga treasure, di natin po kailangan ng malakas na apoy. Bali hinaan po natin siya. Paano maghina? Kailangan po hindi masyadong malakas ang apoy. Uy, namatay po mga treasure. Bali ganyan lang po, medium lang po ang ating kalan.
Hindi po dapat persahin. Kasi ito po ay palalambutin natin. Instead na naglalaga po tayo, ayan, dyan po natin siya ilalaga sa sarili niya mantika. Ngali mamaya, mas nadami pa po yan kasi may taba-taba po itong taba natin. So, balikan natin yan ulit mga katresure. Sundan nyo lang po mga treasure at sana po huwag kayong mainip sa haba ng ating video. Kasi po may aral po tayong matutunan dito. Yan na po siya mga treasure oh. Bali sasalang po natin to ng 1.5 oras. Pagpapalambot natin dito mga treasure. Ayan oh, walang dikit-dikit oh. Kaya lang makapal po kasi hindi naman po talaga purong balat to, halos puro taba. Kaya maraming mantika pong ipoproduce ito mga treasure. Kailangan di tayo mainipin. Hindi natin kailangan haluin yan mga treasure. Pabayaan lang natin yan. Yan. Medium heat. Yan po. Hindi natin kailangan todo kasi pinapalambot po natin yan. Bali maglalakas lang po tayo ng apoy pag ayan po ay gagawin na natin chicharon mga treasure. Subukan ko na po ito eh. Kaya lang pampulutan. But this time po mga treasure, pang negosyo po. Para sa inyo. Lalo na sa mga OFW. Yan po, maganda. Gawin ninyo. Lalo na po sa abroad oh. Maraming makukuha ang taba. Gawin niyo po ito. Masarap po ito oh. Alam niyo naman po, ang mga Pilipino mahilig sa chicharon, lalo at pisawsawang maanghang. Mga treasure, kalating oras na po namin sinanasalang. Ayan na po, mga pula-pula na po siya. Pero hindi pa po nagdidikit-dikit. Mukhang magtatagumpay tayo mga treasure. Ayan po, kalating oras na po yan. Ang dami na nga pong mantika oh. Pero hindi pa po sila nagdidikit-dikit. Kasi ang pinakamasakit po dyan mga treasure, pag nagdikit-dikit yan, patay tayo yan mga treasure. Bali 1 oras po mga treasure. Kaya huwag sana kayo mainip. Treasure, yan. Medyo malambot na siya. Yan o, malambot na po. Bali ngayon po, hinanap po natin ang apoy. Napakahina na po. Patitigasin naman po natin siya, mga treasure. Para tumigas naman po ang balat. Basta tayo sa pagpapalambot. Yan. Patitigasin naman po natin siya. Mantika mga treasure. Bali hintayin naman natin siyang tumigas. Kasi malambot na po siya. Oh. Patitigasin naman po natin siya sa pamagitan ng mahinang apoy. Mga treasure. Sila po. Babalik po siya. Almost 1.5 hours na po tayo. Yan po sila. Pero hindi po nga rin malutong. Kaya dagdag pa natin konting oras para lumutong. Pero okay naman po sila. Hindi sila dikit-dikit. Maganda naman po ang texture natin. Hindi sila dikit-dikit. Ayun, napakaraming pong taba mga treasure. Kasi backpat yan eh. Yan po eh, kinuha natin sa kaibigan natin na nagtitinda ng karne. So,
Bukas na natin malaman ulit mga ka-treasure. Tayo mga treasure. Bali, salang natin ngayon ang ating chicharon. Bali, binabad natin sila mga treasure. Oh. Ayan. Konti lang po ang ating ginawa. Ngayon, ang gagawin po natin, gigisingin po natin yung mantika. Kukuha lang po tayo ng ilang piraso. Mga treasure, oh, tingnan nyo. Napakatigas niya. Kaya gigisingin muna po natin to. Kukuha tayo ng ilang piraso. Ito natin kung maganda po kalalabasan kung ilalagay lang natin na hindi ginising. Kailangan natin mag-eksperimento mga treasure. So ngayon, ito po ilalagay natin. Bali gagamit po tayo ng kawali. Ito gigisingin natin habang nagpapainit po tayo ng mantika. Ito po mga treasure ha. Tira tayo ng ilang piraso. Ngayon, sinunod tayo ang kalan. Medium heat lang po mga treasure. Gigisingin muna po natin ito. Salang na kaya natin ito para mag-init. Yan. Para ngayon mga treasure, matambog natin yung mantika. Yan mga treasure. Hintayin lang po natin. Yan po mga treasure. Medyo mainit na siya. Kasi natulog po ang ating mantika. Yan, bubuhos po natin siya sa kawali. Yan po mga treasure. Bali, dalawang kawali po ang ating gagamitin. Ito yung ating saan pa lang, eksperimento po mga treasure. Hindi po tayo veteranong manggagawan, chicharon. Kasi nakakagawa po ako mga treasure ng chicharon pero hindi masyadong maalsa. But this time, nag-search tayo. Ating ang pamamaraan. Ito mga treasure, bali, ito pa, ang isang kawa. Ito lang gagamitin natin, napakatanong ginamit ko nung una. Yan. Gigisingin lang po natin ito mga treasure. Para uli lumambot kasi napakatigas niya po mga treasure. Oh. Sana po magtagumpay tayo mga treasure. Ayan po. Paano, sindihan na rin natin po itong isang kalan. Medyo ano lang po mga treasure, konti lang kasi sasalang natin. Bale, ito pa rin po yung mantika ng baboy. Wala po tayong ginamit ng mantika. Palalambutin lang po natin siya sa medium flame. Sana po, papaalsa natin ito mga treasure. Magandang negosyo po ito. Ayan. Ayun, patay ko muna itong kabila kasi lilipat ko yung mantika. Magtitira lang po ako ng konti. Lumubog lang po siya. Dami ko mantika mga treasure oh. Yan, nagtira lang po tayo ng konti. Yan, sindihan na uli natin siya. Ayun na medium. Bali, una po natin isasalang to mga treasure. Oh. Tignan natin kung magpa-pop. Pag mainit na po, kailangan po medyo umuusok-usok na po ang ating kawali. Habang ito naman po yung ginigising natin. Titignan natin kung ano mas magandang proseso mga treasure. Kailangan pag gumagawa ka, tag-aaral, kailangan marunong ka mag-eksperimento. Uy, medyo nagpop-up na mga treasure oh. Mukhang tagumpay mga treasure. Medyo buwasan pa natin ang apoy na napakalakas. Ang bilis mag-pop.
Hindi pa, malakas pa rin mga treasure. Ito po, yun natin. Malakas pa siya. Dito po kasi sa Bulacan, ang magaling maggawa ng mga chicharon, mga treasure. Abangan natin ang susunod na yugto. Malakas pa rin mga treasure. Bali, slow na po mga treasure ang ating apoy. Kasi po, maasa na yung chicharon. Naman po ay hindi pa masyadong mainit. Ngayon, sample tayo ng maliit. Treasure. Wala. Malamig pa po ang mantika. Kailangan po kumukulo yung mantika. Palimpot na apoy natin. Ayan po. Gising na po ang natutulog at chicharon. Mukhang makakain natin mga ka-treasure, oh. Nagpapap na po siya, oh. Ang galing. At siya ang bahali ka, Freddy. Bali susunod mga treasure, pag napaganda natin to, bibili na tayo ng kartong-karton. Ibenta natin sa ating mga kasamahan. Yun na, sample ulit. Ito mga treasure, ito yung mga hindi natin ginising. Yan, banda tayo ng lalagyan. Oh, mga treasure. Natin lalagay ang ating ito. Hindi masyadong nagpapap mga treasure. Mukhang mas maganda tong ginising. Yan ang mga treasure, oh. Kailangan golden brown mga treasure. Yan, umuusok na po ang kawali. Yan, tagumpay mga treasure. Nasyambahan ni ka, Freddy. Po. Atin dito, ito na po yan. Ito, nakikasama po natin to. Yan, bayan na lang po, natitira. Wow naman, nakakatuwa po. Hindi tayo nabigo. Kaya lang po, hindi maganda. Hindi siya masyadong maalsa. Kaya po, ayun ang ginawa nating eksperimento. Yung natutulog. Ito po yung natutulog mga treasure. Yan, golden brown na. Okay yan po mga treasure, oh. Ayun po, susubukan natin tong pasalang natin. Tignan natin mga treasure. Iyan po, ang ganda! Nice! Ang ganda ng video ko. Tagumpay! Pero napakalakas na po ng apoy. Galing nasa sunog. Tagumpay po mga treasure. Ang bilis mag golden brown. Kaya alam pala, medyo may... Mas maganda po pala yung ginigising. Mga treasure. Yan po, tagumpay. Ayun, lagyan na natin po mga lahat. Yung treasure, patayin natin ito apoy. Lagyan natin lahat. Tagumpay na tayo mga treasure. Pwede nang magnegosyo si Ka Freddy. Wow, ang ganda. Nice. Salamat Lord. Hindi niyo ako binigo sa aking eksperimento. Tagumpay. So patayin natin na po yung mga treasure. Masyadong malakas. Dapat po pala medium lang. Ayan, pag golden brown na siya, okay na po siya mga treasure. Siguradong sasakit ang panga ni Aaron dito. Kakangapang. Ayan o, umuusok mga treasure. So paano mga treasure? Okay na siya. Oh. Bali ngayon po hindi po mainit to. Hindi pa malutong to. Kasi mainit pa.
Ayan o, mga treasure, ang dami pa natin mantika. Yan, ang ganda ng chicharon. Medyo malakas po ang apoy natin, kaya medyo golden brown kagad. Kailangan po medium. Okay na po mga treasure. So paano mga treasure, sana po nagustuhan nyo ang aking video. Sana mag-aral din po kayo, lalo na yung mga OFW na namimiss ang chicharon mga treasure. Yan po oh, sundan nyo lang po yung ginawa ko. Natsambahan ko po. Kailangan po nag-experiment tayo. Hindi yung iisa lang panonoorin ninyo, tapos hindi naman yung ginagamit ang pamamaraan sarili nyo. Dapat kailangan may instinct din po kayo, mga treasure. Yan po, oh. Ang ganda ng ating chicharon, no? Wow! Tagumpay po, mga treasure. Hindi sayang ang ating binili at pagpalagpaguran. So, paano mga treasure? Hanggang sa muli po. Alam!